Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko po simulan ang padalang kwento kay Sir Carl, ay gusto ko munang magpakilala sa inyo. Ako po pala si Don Valencia, ang may-ari at narrator sa channel na Creepytionary Tagalog Horror Stories. Pansamantala po muna akong hahalili kay Sir Carl bilang kanyang guest narrator. Inaanyayaan ko rin po kayong dumalaw sa aking munting channel. Marami din po akong magagandang kwentong handog para sa inyo at tiyak na inyong may ibigan. Maraming salamat po. Simulan ko na po ang pagbabasa. Hi Sir Carl, magandang araw po sa iyo. Pati na rin sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Ako po si Cheryl, 43 taong gulang. Nakatira na ngayon dito sa Pasay City, kasama ang aking asawa at 2 anak. Bunso po ako sa aming 3 magkakapatid at pare-pareho kaming lumaki sa puder ng aming lolo at lola na nakatira sa isang probinsya na sakop ng Mindanao. Noong kabataan ko ay ako rin ang pinakamakulit at pasaway sa aming 3. Simula mga bata pa kasi kami ay nagtatrabaho na sa ibang bansa ang mga magulang namin. Tubong probinsya sina lolo at lola, kaya sadyang mga konserbatibo at medyo mahigpit. Bukod doon ay mapamahiin din sila. Likas na yata sa mga matatanda ang ganoon, lalo na iyong mga namulat sa liblib na probinsya. Madalas akong mapagsabihan noon ng mga lolo't lola namin dahil sa kakulitan at katigasan ng aking ulo. Dahil ako nga ang pinakapilya sa aming 3, ako rin ang pinakamalakas sumagot ng pilosopo. Kapag nasasabihan nga ako na matigas ang ulo ko ay madalas kong isagot na meron bang ulong malambot? Ay kung meron man, edi may tubig ang utak noon at nasa ospital na. May kapatid kasi ako kaklase ko noon na may sakit. Iyong lumalaki ang ulo at malambot. Kaya madalas, naroon sila sa ospital. Iyon ang madalas kong katwiran na mas okay na iyong matigas ang ulo kaysa malambot na ulo at lumalaki. Kaya naman madalas din ako napipingot at nakukurot ng Lola Inda dahil sa aking pagiging pilosopo at palaging pagtakas sa bahay para gumala. Kahit nga dalaga na ako ay nakukurot pa rin ako ni Lola sa singit kapag nauhuling umuuwi ng gabi galing sa galaan. Nasa kolehiyo na ako noon nang mayaya ako ng isang kaibigan at kamag-aral kong si Leslie na sumama sa pagbabakasyon niya sa isang probinsya. Hindi naman nila probinsya ang lugar na pupuntahan namin, kundi probinsya ng isa sa mga kaklase niya. Alanganin na ako sa umpisa pa lang na sumama kay Leslie. Bukod kasi sa malayo ang lugar na pupuntahan, hindi ko rin kakilala ang kaklase niyang sasamahan namin. Isa pa, malamang na hindi rin ako papayagan ni na lolo't lola. Lalo na at probinsya ang lugar na pupuntahan namin. Ayaw kasi kaming payagan nila lola na pumunta sa mga lugar na hindi naman kami pamilyar, lalo kung hindi sila kasama. Hindi raw kasi nakakasiguro kung ligtas ba roon. Kung dito nga lang sa malapit sa lugar namin ay pahirapan pa para payagan kami. Sa probinsya pa kaya na malayo at posibleng liblib pa? Mapaniwala pa man din sina lolo at lola sa mga kababalaghan at mga kwentong aswang na karaniwan na sa mga probinsya. Naniniwala silang totoo ang tungkol sa mga ganoong nilalang dahil mayroon na rin daw silang karanasan sa mga ito. Bagay na hindi naman talaga namin pinaniniwala ang magkakapatid. Alam naman kasi namin na nakagawian ng maging panakot sa mga bata ang tungkol sa mga aswang, multo, engkanto at kung ano-ano pang mga nakakatakot na nilalang na aminin man nila o sa hindi ay sa mga palabas at sine o telebisyon lang nakikita. Kumbaga, katang-isip lang talaga. Isang linggo bago matapos ang huling semester namin sa school ay muli akong kinulit ni Leslie na samahan siyang magbakasyon sa probinsya ng kaklase niya. Ang sabi pa ay 2 linggo lang naman daw ang itatagal namin doon.
dahil sa kung ano-anong nakakaakit niyang mga kwento, kaya napapayag niya rin ako. Nagpaalam naman ako kina Lolo Wasoy at Lola Inda, pero kagaya ng inaasahan, hindi nila ako pinayagan. Nasermonan pa nga ako at inunahan ng banta na wag kong susubukang tumakas dahil siguradong malilintikan ako. Hindi na lang ako umimik pero buo na rin sa isip ko ang planong pagsama kay Leslie. Nakarating kami sa Zamboanga ni Leslie na lingid sa kaalaman ng mga lolo at lola at mga kapatid ko. Sosyal ang mga Lola Bells dahil nag-eroplano kami kaya hindi natagalan ang aming naging biyahe. Pagtungtong pa lang ng mga paan namin sa lugar ng kaklase ni Leslie ay kating-kating na kaming magliwaliw at mamasyal na agad dahil sa ganda ng mga tanawing nakikita namin. Nang mga sandaling iyon ay nasa pinakabayan pa kami at kinailangan pa namin mag-transport ng kung ilang beses para makarating sa lugar nila Margarita, ang kaklase ni Leslie. Bali 4 kaming magkakasama noon pumunta sa Zamboanga del Norte, kabilang si Leslie. Sa pagkakatanda ko ay nakatatlong sakay kami noon, isang taxi, tricycle at pinakahuli, motorboat papuntang isla kung saan naninirahan ang pamilya ni Margarita. Doon kami lubos na humanga sa ganda ng paligid habang sakay kami ng motorboat. Tuwang-tuwa rin kaming tatlo ni Leslie at isa pa nilang kaibigan na Jorette ang pangalan. Dahil iyon ang unang pagkakataon na makakapunta kami sa isang isla. Kung ilang tawag at sermon ni Lola at ng kuya ko ang natanggap ko nang malaman nilang nasa Zamboanga na ako. Pilit akong pinauuwi pero nagmatigas ako dahil gusto ko pang i-enjoy ang bakasyon namin. Hindi ko rin sinabi ang eksaktong lugar na kinaroroonan namin sa pag-aalalang ipasundo pa ako roon. Tuloy ang saya at pagliliwaliw namin. Wiling-wili rin kami sa pagtigil sa bahay nila Margarita dahil napakabait ng mga magulang at mga kapatid nito. Halos araw-araw naglilibot kami sa isla at kung saan-saan namamasyal. Talagang sinulit namin pagpunta roon, lalo na ako, dahil alam kong pagbalik ko sa amin ay todo sermon ang aabutin ko kina Lola. Nakaisang linggo na kami roon nang sabihin sa amin ni Margarita, malapit na ang kaarawan ng lolo niya at imbitado kaming pumunta. Titigil daw kami sa bahay ng lolo't lola niya ng ilang araw hanggang dumating ang araw ng kaarawan nito na sinang-ayunan naman namin nila Leslie at Jorette. Tuwang-tuwa pa nga kami dahil lang sabi ni Margarita ay malapit raw sa bundok ang bahay ng lolo't lola nila. Noon pa lang kasi kami makakapunta sa ganoong klase ng lugar, kaya medyo nasabik din kaming tatlo. Makalawang araw din noon nang pumunta kami sa bahay ng lolo't lola ni Margarita, kasama ang pamilya niya. Hindi iyon malayo sa isla at may 1 oras lang ang biyahe. Pagkababa namin ng motorboat ay nag-umpisa na kaming maglakad ng maalala kong naiwan ko pala sa motorboat na sinakyan namin ang dala kong handbag. Inilapag ko kasi iyon nang maisipan kong kumuha ng mga litrato sa paligid habang umaandar ang sinasakyan namin. Mabuti na lang at hindi pa nakakaalis iyon, kaya nakuha ko pa ang handbag ko. Nagpasalamat naman ako sa bangkero nang malaman kong hahabulin na rin niya sana ako para ibalik sa akin ang naiwan kong bag. Nagtanong pa nga iyon sa akin kung aakyat ba kami ng bundok, dahil kung aakyat kami ay mag-iingat daw kami dahil may mga danag daw na nakatira doon. Nang tanungin ko kung ano ang mga danag, ang sagot niya ay mga aswang daw iyon na nambibiktima ng mga tao at hayop para sipsipin ang dugo ng mga ito. Napangiti na lang ako sa sinabi niyang iyon dahil hindi nga ako naniniwala sa mga aswang. Muntik ko pa nga sabihin na nariyan pala ang mga kamag-anak ni Dracula. Pero hindi ko na lang din tinuloy, baka kasi mainsulto. Makasakit pa ako ng damdamin dahil lang sa pagbibiro.
Nagpasalamat na lang din ako at umalis. Naglakad pa kami na sa tansya ko ay mahigit sa kalahating oras din bago kami dumating sa mismong bahay na pupuntahan namin. Simple lang ang bahay na iyon na tila malaking bahay kubo. Yung tipong lumang estilo na bahay na karaniwan na sa isang probinsya at liblib na mga lugar. Napansin ko kasi na wala gaanong kabahayan doon kaya nasabi kong liblib dahil nga paanan ng bundok kaya mapuno ang paligid. Sa unang kita namin sa lolo't lola ni Margarita, mukha naman silang mababait. Sa katunayan, magiliw pa nga ang pagtanggap nila sa amin. Asikasong-asikaso kami palagi, lalo na sa mga pagkain. Dahil laging masasarap ang mga ipinapakain nila sa amin. Ang inaasahan pa naman namin ay mapupurga kami sa pagkain ng gulay at mga kamote dahil nga liblib ang lugar at sadyang malayo sa pamilihan. Pero taliwas sa inaasahan namin. Dahil madalas ay puro karne na iba't ibang putahe ang inihahain nila sa amin. Pangatlong gabi na namin doon nang magkaroon ng isang pangyayaring biglang nagtulak sa akin na umuwi na sa amin. Nagpapahangin kasi ako noon sa labas ng bahay habang naninigarilyo. Bagay na nagagawa ko lang kapag wala ako sa bahay namin. Dahil tiyak na mababatukan ako nila lola kapag nalamang naninigarilyo ako. Habang humihit-hit buga ng usok ay nakaagaw sa aking pansin ng kung anong gumagalaw-galaw sa likod ng malalagong mga halaman na hindi kalayuan sa akin. Naisip kong baka kung anong hayop lang ang naroon kaya hindi ko na sana iyon papansinin. Pero bigla akong narinig na parang may sumisitsit sa akin. Nagpalinga-linga pa nga ako at nagsalita ng patanong na, "Oy, sino yan?" Sa pagkakaakalang sina Leslie lang iyon na nagbibiro sa akin. Pero nang wala namang sumasagot, kaya itinuloy ko na lang ang paninigarilyo ko. Ilang sandali pa nang may sumitsit ulit at naging sunod-sunod kaya nakumbinsi akong pinagkakatuwaan nga ko ng mga kaibigan ko. Inisip ko na sila yung nagtatago sa likod ng halaman kaya lumapit ako roon. Tinatawag ko pa isa-isa ang pangalan nila habang papalapit ako sa may halamanan at sinasabing lumabas na dahil alam kong naroon sila. Pero paghawi ko ng mga halaman, hindi ko sila nakita roon. Napakunot na lang ako ng noo ko dahil wala namang tao roon at naisipan kong bumalik na lang sa loob ng bahay. Pero nang pagtalikod ko ay biglang may dumamba sa balikat ko na aking ikinagulat. Pinigil ko pa ang mapasigaw dahil baka makabulabog ako ng mga natutulog na. Pero ang sigaw na pinigil ko ay biglang kumawala matapos akong mapahara sa humawak sa aking balikat. Tumambad kasi ang isang nakakatakot na itsura. Sa gulat at takot ay nagsisigaw ako ng "Aswang!" Dahil katulad ng mga nakakatakot na aswang na napapanood ko sa mga katatakutang pelikula ang itsura ng kaharap ko noon. Kakawala sana ako noon at tatakbo pero mabilis ako nitong nasunggaban. Natumba kaming pareho at napailalim ako sa kanya. Takot na takot ako ng mga sandaling iyon pero buo ang loob ko na manlaban sa pag-aalalang malapa ako noon nang wala sa oras. Nagsisisigaw ako ng malakas at humingi ng saklolo habang pilit na pinipigilan ng kamay ng halimaw na nakadagan sa akin. Napaaray pa ako ng malakas ng mahagip ng bibig niya ang isang braso ko at mariin na bumaon doon gari nitong mga ngipin. Ramdam ko ang malakas niyang pagsipsip sa aking sugat na para bang sinisipsip ang dugo roon. Mabuti na lang dahil dumating ang lolo ni Margarita ay sinaklolohan ako. Pinaghahampas niya ng tungkod ang nilalang na umatake sa akin kaya nilubayan ako nito
at nagtatatakbo palayo. Mabilis akong itinayo ni Lolo Pilo at nakita niyang nasugatan ako sa kamay na gawa ng kagat ng nilalang na iyon. Dinaluhan din ako ni Leslie at ng mga magulang ni Margarita at tinanong kung anong nangyari sa akin. Ang sabi ko ay inatake ako ng aswang yata iyon dahil kako ay katulad sa aswang ang itsura nito. Pero ang sabi ni Lolo, hindi raw yun isang aswang, kundi isa lang sa mga nakatira doon sa paanan ng bundok. Kilala raw niya iyon at may pagkasintu-sintu raw. May mga pagkakataon daw na nawawala iyon sa sarili. Ang sabi ko, kung tao iyon ay bakit ganoon ang itsura? Nakakatakot. At bakit ganoon katatalim ang mga ngipin? Ang sagot ng lola ni Margarita ay sadyang matatalim ang ngipin ng taong iyon dahil sira-sira na daw. Bagamat hindi ako kumbinsidong tao lang ang sumakay sa akin, ay nanahimik na lang ako. Kinabukasan ay kinausap ko si Leslie na bumalik na kami sa Maynila sa takot kong maulit ang pangyayaring iyon na sinang-ayunan naman nila Joret. Pero pinakiusapan naman kami ni Margarita na paraanin muna ang kaarawan ng kanyang lolo at sabay-sabay na kaming bumalik ng Maynila. Napapayag na lang din ako dahil pilit akong kinukumbinsi ni Margarita na hindi talaga aswang ang sumalakay sa akin gaya ng iniisip ko. Kundi isang taong may kulang lang sa pag-iisip na kakilala nila. Iginiit pa nito na wala naman daw talagang aswang sa totoong buhay. Hindi naman talaga ako naniniwala sa mga aswang noong una, pero dahil sa nangyari sa aking iyon, ay parang gusto ko na rin maniwala. Alam kong hindi ako namamalikmata lang sa nakita akong itsura ng taong iyon, dahil hindi ko malilimutan ang nakakatakot niyang muka. Sumagi rin sa isip ko noon ang sinabi ng bangkerong naghatid sa amin doon, na may mga aswang daw na nakatira sa may bundok. Hindi kaya aswang talaga ang kakilalang iyon ni Lolo ni Margarita at hindi lang nila alam? Bisperas ng kaarawan ni Lolo Pilo, ipinasyal kami ni Margarita sa may bayan para mamili ng mga souvenir para sa darating na pag-uwi namin sa Maynila. Total ay magiging abala naman daw ang mga magulang niya para sa kaarawan ng kanyang lolo na idaraos kinabukasan ng gabi. Sa katunayan ay may mga kamag-anak silang dumating noong bago pa kami umalis papuntang bayan. Siguro ay para tumulong sa paghahanda kung saan-saan kami nilibot ni Margarita at namili ng kung ano-ano. Na makaramdam kami ng pagod ay saka pa lang namin naisipang bumalik sa bahay ng kanyang lolo't lola. Halos magdidilim na noong makauwi kami. Pagod na pagod kami at busog na busog din dahil kung ano-ano kinain namin. Bago kami matulog at magpahinga, pinilit pa kaming kumain muna ng hapunan. Pero talagang tumanggi na ako dahil busog pa naman ako hanggang sa mga oras na yun. Sila Leslie at Joret na lang ang kumain sa komedor at ako naman ay nagpahinga sa tulugan namin. Pagkalapat ng aking katawan sa higaan ay hindi ko namalayang nakatulog ako agad, ni hindi ko nga nagawang makapagpalit ng damit. Nagising na lang ako nang makaramdam ng pagbigat ng pantog kaya napilitan akong bumangon. Nakapagbawas na ako at nakabalik na sa silid-tulugan namin nang mapansin kong wala sa higaan si Margarita. Kaya napaisip ako kung saan ba siya nagpunta. Noon ako napabaling sa bintana ng kwartong iyon na sadyang nakabukas dahil talagang hindi namin isinasara ito para pumasok ang hangin sa loob ng silid. Dalawa lang kasi ang ventilador sa bahay na iyon. Ang isa ay nasa kwarto ng lolo't lola ni Margarita at ang isa naman ay nasa silid na tinutulugan ng mga magulang niya. Ilan lang ang mga gamit na dikuryente sa bahay na iyon dahil sa generator lang sila umaasa ng pinanggagalingan ng kuryente.
Lumapit ako sa may bintana para dumungaw. Noon ko nakitang may mga tao pa sa labas at abalang-abala sa pag-aayos ng mahahabang mesa at mga upuan. Kabilang na roon sina Margarita at ang mga magulang niya. Naisip kong para iyon siguro sa kaarawan ni Lolo Pilo. Nagpasya akong lumabas ng bahay para sana magpresintang tumulong sa kanila. Pero nang palabas na ako ng pintuan, ay napansin ko ang dalawang lalaki na kinakaladkad ang isa pang lalaki habang sumisigaw iyon at pilit na kumakawala sa pagkakahawak nila. Nagtaka ako sa nakita kong iyon at napaisip kung bakit kinakaladkad nila ang lalaking iyon. Nakaramdam ako ng bahagyang kaba. Ewan ko, pero nagkakutob na ako na parang may mangyayaring hindi maganda. Nagkubli muna ako saglit sa likod ng pinto at nang makalagpas na sila ay palihim ko silang sinundan sa may bakuran. Sa likod ng halamanan ako pumesto kung saan madilim at hindi ako basta-basta mapapansin. Mula roon ay kitang-kita ko kung paanong hampasin ng kahoy sa ulo ng isang lalaki na sa pagkakatanda ko ay isa sa mga kamag-anak nila Margarita, ang lalaking nakita kong kinakaladkad nila noong una. Nakita ko ring lumapit doon ang lolo ni Margarita at narinig kong nagsalita na ang pagkakasabi ay mukhang marami-rami ang pagsasaluhan nila para sa kanyang kaarawan. Nagsalita rin ng isang lalaki na ang sabi, baka pwedeng magpainom na ito kahit patikim lang muna para masayaran man lang ng kaunting init ang mga lalamunan nila. Sumang-ayon naman si Lolo Pilo at sinabing ang dugo na lang ng lalaking iyon ang tikman muna nila. Sukat doon ay biglang dinumog ng mga taong naroon ang walang malay na lalaki. Nanlaki ang mga mata ko at hindi makapaniwala habang pinapanood ang mga iyon sa pagdumog sa lalaki. Hindi ko alam ang eksaktong ginagawa nila sa katawan ng lalaki, pero nung lubayan nila iyon ay tila nanuyot ang buong katawan nito. Kitang-kita ko rin ang bahid ng mga dugo sa kanilang mga bibig. Kaya naisip kong sinipsip ng mga ito ang dugo ng lalaki. Hindi kaya mga vampira sila? Tanong ko pa sa aking sarili. Noon ko naalala ang sinabi sa akin ng bangkero tungkol sa aswang na sinasabi nito. Maingat akong bumalik sa loob ng bahay at dali-daling bumalik sa tulugan namin. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, pero ang nasa isip ko noon ay makaalis sa bahay at sa lugar na iyon. Hindi ko alam kung anong uri ng mga tao sila Margarita at ang pamilya nito, pero nakakasigurado akong hindi sila mga ordinaryong tao. Ginising ko sila Leslie at Joret para sabihin ang mga nakita ko at kailangan naming makaalis doon sa lalong madaling panahon. Pero kahit anong yugyog at gising ko sa kanila ay hindi sila magising-gising dahil sa himbing ng pagkakatulog. Maya-maya ay nakaramdam ako ng mga yabag na parang papunta sa kwarto namin. Ewan ko ba kung bakit ako natarantang bigla at naisipan kong magtago sa ilalim ng kama. Lalabas pa nga sana ako roon para lumipat sa loob ng aparador pero narinig ko nang bumukas ang pintuan ng kwarto namin. Habang nakasiksik ako sa pinagtataguan ko ay nakakita ko ng ilang pares na mga paa at natuklasan nilang wala ako roon. Narinig ko ang boses ng ina ni Margarita na ipinahahanap ako. Hanggang sa makalabas sila ng kwartong iyon ay nanatili lang ako sa ilalim ng kama. Nag-isip akong mabuti kung paano makakaalis doon. May mga ilang sandali na ang nakalipas nang may pumasok ulit sa tinutulugan namin. Narinig ko ang isa sa kanila na itali ang mga kaibigan ko dahil baka makatakas pa raw kapag nagising. Dahil doon lalo akong nilukban ng takot at nakumpirmang may balak nga silang masama sa amin.
Hindi ako lumabas sa pinagtataguan ko hanggang sa makasiguro akong wala nang tao roon. Pagkalabas ko sa ilalim ng kama, maingat akong sumilip sa bintana. Nang makatiyak akong walang tao roon ay lakas loob akong tumalon palabas. Hindi naman kataasan ng bintana ng kwarto kaya nakaya kong talunin. Pagkakapat na mapa ako sa lupa ay inumpisahan ko na ang tumakbo. Takbo, hinto, kubli ang aking ginagawa. Daig ko pa ang magnanakaw na tumatakas sa mga pulis sa ginagawa kong iyon. Gayunpaman, hindi ko na iyon inalintana dahil ang mahalaga sa akin ay makaalis ng ligtas sa lugar na iyon. Dahil gabi at napakadilim ng daan, kaya hindi ko na alam kung saan ako napapasuot. Ilang ulit na din ako nagkakandapa-dapa. Pero dahil desidido ako makaalis doon ay tuloy lang ako sa pagtakbo at pagsuot sa kung saan-saan. Ayoko namang sumigaw at humingi ng saklolo dahil baka mga kamag-anak pa ni Margarita ang makarinig sa akin. Hanggang sa nakaramdam na ako ng sobrang pagod. Masakit na rin ang mga paa kong nagkasugat-sugat dahil sa wala naman akong suot na tsinelas. Pasya ako magtago na lang sa malalagong mga halaman at nagsumiksik ng husto roon. Doon na ako napaiyak ng tahimik sa takot sa maaari kong sapitin sa oras na makita ko roon ng mga humahanap sa akin. Nakaramdam din ako ng pagsisisi dahil sa ginawa kong pagtakas sa amin para lang sumama kina Leslie sa lugar na iyon. Nakaramdam din ako ng pagkaalala para kay Leslie at Jorette na hindi ko na alam kung ano na ang nangyari sa kanila. Hindi ko alam kung ilang oras akong nagtago roon, pero pinilit kong hindi makatulog. Hanggang makarinig ako ng mga boses sa di kalayuan, kaya binundol ulit ang dibdib ko ng kaba at takot. Lalo kong isiniksik ang sarili sa pinagtataguan ko habang pigil ang hininga. Maya-maya, nakarinig ako ng tunog ng parang makina ng bangkang demotor, kaya nagkaidiya akong nasa tabing dagat na ako. Ilang sandali pa ang lumipas at napansin kong unti-unti nang lumiliwanag kaya nagkalakas loob na rin akong lumabas sa pinagtataguan ko. Nakumpirma kong nasa tabing dagat na nga ako kaya nakaramdam na ako ng pag-asang makaalis na sa lugar na iyon. Dali-dali akong lumapit sa may pampang pero walang mga bangka roon. Sa aking pagkadesperada ay naisipan ko na lang nalanguyin ang dagat. Naisip kong mas mainam na ang mamatay sa pagkalunod kaysa mamatay sa kamay ng mga aswang at sipsipin ang dugo ko gaya ng ginawa nila roon sa lalaki. At malamang sinapit na ni Leslie at Jorette ang karumal-dumal na kamatayang iyon. Pero hindi pa naman ako nakakalayo ng langoy nang may dumating na dalawang magkasunod na motorboat. Noong una ay nag-aalangan akong lumapit doon dahil baka mga aswang din sila, pero nang mamukaan ko ang isa roon at naalalang iyon ang bangkerong naghatid sa amin ay hindi na ako nagdalawang isip na kumaway at humingi ng tulong. Mabilis naman nila akong tinulungan at isinakay sa bangka. Noon din ay umandar iyon palayo sa lugar na iyon. Sa tulong ng dalawang bangkerong nagpakilalang si Nel at Mang Alfred ay naihatid nila ako sa terminal papuntang bayan. Tinulungan din nila akong makatawag sa pamilya ko para masundo ako roon nila lolo at lola. Kung ilang ulit akong tinanong ni Mang Alfred at Nel kung ano talaga ang nangyari sa akin pero hindi ko talaga sinasabi sa kanila ang totoo sa pag-aalalang hindi nila ako paniniwalaan. Pero nang tanungin ni Nel kung nasaan na raw ba ang ibang mga kasama ko, ay doon na ako napaiyak at ikinuwento sa kanila ang totoong nangyari. Mismong kina Mang Alfred at Nel ko na nalaman na maaaring angkan ng mga danag ang pamilyang sinamahan namin doon sa may paanan ng bundok. Bantog raw kasi sa kanilang isla ang mga aswang na iyon.
na matagal na rin daw nang bibiktima sa lugar. Pero dahil nga naging maingat na ang mga tao roon at alam na kung paano lalaban ang mga aswang na danag ay madalas na lang daw nananatili ang mga iyon sa may bundok at doon mag-aabang ng mga biktima. Kadalasan daw ay ang mga matatandang danag ang naninirahan sa bundok dahil habang tumatanda raw ang mga ito ay nagiging mahina sila sa sikat ng araw. Kung kaya gusto nilang naninirahan sa mapupuno at madidilim na mga lugar. Nagpasalamat ako kina Mang Alfred at Nel sa ginawa nilang pagtulong sa akin. Bago nila ako iniwan ay pinakain muna nila ako sa isang karinderya at iniwanan ng kaunting pera pambili ko raw ng pagkain habang hinihintay ang aking sundo. Gustuhin man daw nilang bigyan ako ng pamasahe papuntang Dipolog ay kulang na rin daw ang pera nila. Sinabi kong ayos lang dahil may susundo na rin naman sa akin. Higit 5 oras din ako naghintay bago dumating ang aking lolo at panganay kong kapatid. Doon pa lang ay puro sermon na ang inabot ko kay Kuya Rigor. Takang-taka rin sila sa itsura ko dahil bukod sa marumi na ang damit ko, tsinelas na goma na lang ang suot ko na binili lang din para sa akin nila Mang Alfred at Nel. Wala rin akong dalang mga gamit, kaya panay ang tanong nila sa akin, pero panay basta lang ang sinasagot ko. Pagkarating namin ay doon na lang ako nagkwento sa mga kasama ko sa bahay tungkol sa totoong nangyari. Hindi makapaniwala ang aking mga kapatid sa sinabi ko sa inaakala kong masayang bakasyon. Puro sermon at pangaral lang inabot ko kina lolo at lola dahil sa katigasan ng ulo ko. Hinanap sa akin si Leslie na mga magulang niya, pero mahigpit akong pinagsabihan nila lola at ng mga magulang kong na nagkasama kami ng mga kaibigan ko. Ang katwiran kasi nila ay walang maniniwala sa akin kahit ikwento ko ang totoong nangyari at ako pa ang mapapasama. Bukod doon ay baka raw pagtawanan lang daw ako dahil hindi naman daw lahat ay naniniwala sa mga aswang. Kaya sinabi ko na lang sa mga magulang ni Leslie na hindi ko siya nakakasama simula nung matapos ang uling SEM namin. Nalaman ko rin na tumakas lang din si Leslie sa kanila. Wala na akong naging balita kay Leslie at Jurette magmula noon. Makalipas ang 1 taon ay lumipat ako ng paaralan at nag-shift ng ibang course para tuluyang makalimot sa maaaring nangyari sa mga kaibigan ko. Hindi ko na rin noon nakita si Margarita at wala na rin akong naging balita sa kanya. Kung minsan ay may mga pangyayaring gusto man nating ihayag pero kailangang panatilihing lihim na lamang para na rin sa sarili nating kaligtasan. Dahil alam naman natin na kahit marami na ang mga nakaranas, ay hindi pa rin bukas ang paniniwala ng mga tao tungkol sa iba't ibang mga nilalang ng dilim. At kabilang na nga dito ang mga aswang. Hanggang dito na lamang po ang kwento kong ito. At sana ay may mapulot na aral ang iba sa karanasan kong ito. Walang maidudulot na mabuti ang pagiging matigas ang ulo. Madalas ay kapahamakan pa ang magpapalala, kagaya na lamang ng nangyari sa akin. Abot-abot ang pagsisisi ko sa aking pagtakas kina lolo at lola, lalo na noong panahong hinahabol na ako ng pamilyang aswang sa islang iyon. Kaya nangako ako sa sarili ko na babaguhin ko na lahat ng kasutilan ko dahil nabubuhay na ako sa second chance na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. At hindi ko na ito sasayangin o iti-take for granted. Maraming salamat Sir Carl sa pagtanggap nitong aking mahabang karanasan. Naway maitampok mo ito sa iyong channel. Maraming salamat po, mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.